Ano yung sabi ni Senator Amy? Ilang bisa na yung Senado. Di ba? Mawawalan na kayo ng bisa. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ang dami po kaso natambakan po tayo. Unlike po before na halos wala tayong may balita. Ngayon po, sangkatutak po ang balita. Kaya kung ano na lang po abutin, no? Ito po, meron po tayong po nag-resolution yung HOR. Para saan po yung kanilang mga resolution para lang ipagtanggol si Martin Romualdez, no? Kung hindi na po sana kailangan niya, kung matatag naman yung liderato. Sabi nga, pag may mga ganyan, mukhang merong inseguridad o mayroong banta, no, sa kanyang liderato diyan sa Kongreso. Kasi parang hindi ko maintindihan talaga kung bakit po nila kinakailangan mayat-mayang may mga resolution na ganyan. Ayan. So, sinupalpal. Tinuruan na ako magpamagat ng ating mga viewer. Nabuisit na kay Bado. Okay, yan po ang mga pag-uusapan natin. Siyempre, ang walang katapusang atake kay Tatay Digong at sa mga Duterte, no? Bakit po kaya? No? Bakit po walang katapusan? Yung atake, samantalang kung totoo pong nagtatrabaho, katulad po, namimiss ko talaga yung noon. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin po muna natin itong sa HOR. Nagugulat po ako, bakit po kinakailangan talaga ng HOR na mayat-maya nila na nagpapapirma sila na resolution? Tingin ko ano yan checking ng, hindi po checking na attendance, yung loyalty check, no? Mayat-maya po. Kasi, ano pong makikita namin dyan ng pangkaraniwang mamamayan? Parang, sinusuportahan namin si Martin Romualdez. Wala po kaming mahihita kung makakita kami ng resolution. Ano pong gagawin namin? Susunod din, suportahan din namin kasi mga congressman, sinusuportahan siya. Internal lang po yan, para lang sa kanila yan. Di ba? Ang malupit nun, kaya nagre-react po yung Senado. Actually, nagre-react lang sila. Wala naman rin po. Malambot talaga. Ito, reaction ko lang napakalambot po ng... Opo, tama po narinig nyo. Kayong mga senador. Ang dami nyo po individually, panay po kayo maangas, pero collectively, minamaliit po kayo ng House of Representatives. Ano yung sabi ni Senator Amy? Ilang bisa na yung Senado. Di ba? Mawawalan na kayo ng bisa. Takan-taka nga ako sa inyo, hanggang reaction lang kayo. Wala ba kayo talagang gagawin? Sila pa yung umaangal, yung HOR pa, no? Yung atake daw sa kanila yun at kawalan ng respeto sa parliamentary. Actually, yung ginagawa nyo, yung PI, yung pagsuporta nyo sa PI at yung pagtanggil nyo o yung PI na mismo, yan po yung pambabastos mismo sa interparliamentary. Paulit-ulit na tayo rito. Wala naman pong nagsabi sa kanila na mga liderato nila na ayaw na namin ng PI. Gusto na namin ipatigil yan. Hindi po. Ang dialogue nila, tao yan. No? People's Initiative yan. Wala kayong pakialam mga senador dyan. Bakit kayo nagtatanggol doon? Tapos lahat ng lumalabas sa mga initial hearing, no? Lahat kasama kayo. Pinapaliwanag nyo lang to na hindi kayo yung main actor, no? Sinusuportahan nyo lang. Yung kumbaga, hindi kayo yung parang nagbubulahan pa tayo kahit alam na ng buong Pilipinas na kayo ang nasa likod niyan. Kasi sa tanong pa lang, hindi naman po pabor sa taong bayan yung tanong nyo sa PI. Yung tanong nyo po sa PI, pabor sa sa mga congressman. Pabor sa House of Representatives. No? Kaya napaka-imposible po na wala po talaga. Okay. Tapos nananawagan kayo, pinalalabas ninyo yung Senado na sila yung umaatake sa inyo. Sa totoo lang, napakalambot po ng Senado ngayon. Matatapang po individually, kanya-kanyang satsat, pero hindi po nila kayang magbigay ng stand laban sa katulad ng ginagawa, di ba? Through a resolution. Pero yung Senado, kanya-kanya lang banat. Kanya-kanya lang napaggas. Pero collectively, wala po sila nagagawa dito po sa ginagawa sa kanila na HOR. Ang ginagawa po na HOR, parang minimenos yung Senado.
Sa totoo lang, minimenos na kayo sa Senado. Pero wala kayong kakayahang gawing aksyon. Basically, ganun po, no? Kaya nga po nagre-react na tong mga former Senate President. Si Big Mandrilon tsaka si Tito Soto, no? Ngayon daw, ang kinakailangan daw para mapigilan tong napipintong away, napipintong sigalot sa pagitan ng dalawang bahay, dalawang house ng Congress, no? Dalawang bahagi po ng Kongreso ay makialam na yung Pangulo ng Pilipinas para magkaroon ng alam ko nung lumala pa yan nung kinausap sila ni PBBM. Di po ba? Nung kinausap pula sila ni PBBM, napagkasunduan po nila doon na Senate yung mangunguna sa joint resolution ng both houses. Tapos, pinagmamalaki ni, kung marerecall ko lang pinagmamalaki ni Senate President na pareha sila ayaw din po ni PBBM na minimenos yung mga senador o yung Senado. Ayaw niya yung PI, ayaw niya yung chacha na joint yung kasi yung laman ng PI yung isa na lang yung joint na yung pagboto ng Senado at HR. Sa madaling salita, mawawalan po ng silbi yung Senado dahil magiging katumbas na lang sila ng isang congressman. 300 plus yun. Yung mga congressman, sila 24 lang. Kakainin lang po sila. Yun po yung pinakalaman ng PI. Mismo yung PI, hindi po yan interparliamentary courtesy. Wala pong interparliamentary courtesy dyan. At kung napapalabas po ng Senado na kayong mga congressman, ang dahilan na o kayo ang may pasimuno niyang PI na yan, na yun po ang nakikita ng mamamayan, hindi na po namin kinakailangan ng ebidensya. Nauna na po yung mga ebidensya sa amin. Sinabi po yan ni Lagman, pinatunayan po yan ni Jam Magno at saka nito ni si Mike Abe. Pinatunayan po nila na totoo yung mga ako sa vote buying kundi incentive. Samantalang hindi naman daw bayad yung 100 pesos o 150 pesos kundi pamasahe lang. So sila mismo umaamin na totoo. Yung mga vlogger na supportive sa inyo. Imbis na makatulong dahil sa hina ng kukote. Mike Abe. Hindi ganong kasarapan yung aking kape ngayon dahil na ako hindi na po ako nagte-3-in-1. Kape na lang, wala nang asukal, wala nang gatas. Okay, punta na po tayo. Sabi po ni Big Mandrilon at saka ni Tito Soto na pakialaman na po ng Pangulo pagbatiin. Sa tingin kaya nga nag-away lalo yan nung kinausap ni Pangulong BBM. Para nakakasanayan na po namin dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung taga saan kayong dalawa. Warrant of arrest ni Digong nirelease na, sabi ni Mark Lopez. Alam niyo po si Mark Lopez. Una kasi meron akong hinala dyan kay Mark Lopez. Lagi na hindi ko po kinakantya Duterte yan. Kaya lang sa siya na wala na siyang pakialam. Basta makauna lang. Ganun po yun. Total, kanina pa sagot na sagot yan. Maghintay lang po kayo. Hindi po tayo nagpapatiuna. No? Pag meron na po, tsaka po tayo magre-react. Kasi gusto niyo na ako mag-react Baka kayo din yung nagpapasa. Alam niyo po, ganito po, no? Ingat po tayo mga vlogger. May mga nakikinig pong vlogger dito. Marami po nagpapadala ng mga, anong tawag dyan? Ng mga kwento, no? Sa akin lang po, araw-araw May mga nagpapadala po ng video, may mga nagpapadala po ng impormasyon, no? Kung lahat po yun ay ginagawa ko pong topic, yari na po, wala na pong manonood sa akin. Ang pinahalagahan ko po rito, kahit papano, yun pong binabalita natin rito ay kumpirmado na, no? Hindi po tayo nagpapakaya nga huli sa impormasyon tayo, okay lang. Okay? Kaya tigil na po muna yan. Yung kasasabi nyo na meron ng warrant of arrest, meron ng warrant of arrest, meron ng warrant of arrest. Tsaka nyo na po ako pag-reactin pag na meron na po talaga. Nakakailan na po yan si Mark Lopez. Tansya ko dyan, pinadadala niya ng mga unverified information. Napansin nyo ba? Siya lang yung ganun lang po yun Mahirap pong pangatawanan yan. Lalo na mainit po sa amin ang lahat. Naintindihan nyo? Gusto nyo po ba magpatiuna ako? Ibalita ko yung wala kong impormasyon? O di ikaw, dun kayo sa mga una sa impormasyon, wag po kayo rito. Kung yun lang po ang gusto nyo, yung una-una, hindi po ako una sa impormasyon. Pasensya na po kayo. Iba pong vlogger yung gusto nyo, yung nagpapaunahan. Ako po, gusto ko po, pinangangalagaan ko na dito, sinusuri po natin yung totoo na. Kung may warrant of arrest na, tsaka natin talakayin. Di po ba? Dapat tinatanong nyo rin doon sa sinasabi nyo Mark Lopez.
Bakit hindi siya nagpapakita ron pag may mga Duterte event? O, yun po mga tanong dapat nyo rin para unawain nyo rin. Hindi yung kami yung pinag-ano nyo. Okay na tayo. Oh, pwede na tayo rito sa inyo pong insist na yung tinatalakay na yun yung tatalakayin ko. Di po ba? Okay, punta na po tayo rito. Oh, mga pro-China vloggers daw, sabi ni Katrina na Enrile. Alam po ninyo, kayo po ay tao ng gobyerno, no? Ma'am Katrina Enrile. Kayo po, kasi alam ko kung bakit ganyan eh. Magagaling po yung mga Duterte vloggers. Kapanipaniwala po yung mga sinasabi. Ito in general na natin mas magaling po yung mga Duterte vloggers kaysa sa mga naiwans na BBM vlogger. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman